Magandang araw sa inyong lahat. Yung kwentong ito ay naganap matagal na panahon na rin. Natanggal po ako noon sa trabaho ko bilang isang gwardya sa isang kilalang kumpanya. Matapos nga akong mapagbintangan na sangkot sa isang anomalya. Walang palipaliwanag noon. Sinipa na lang po nila ako na parang wala akong naging bilang o kwenta sa kanilang kumpanya. Halos 5 taon rin po akong gwardya doon. At ilang parangal na rin po yung aking tinanggap. Pero wala eh, ganon talaga. Kaya tinanggap ko na lamang ito ng maluwag sa aking dibdib. Sinubukan kong maghanap-hanap ng trabaho noon. Ngunit na-expired na lang po yung lisensya ko sa pag-CCQ at hindi pa rin ako nakahanap. Isang araw ay nabalitaan ng kapatid ko sa Canada na booming nga sa Pilipinas yung paggamit ng pribadong kotse at gagawing pamasada o private carpooling. Hindi na lang po ako magbibigay ng specific na app dahil wala naman po silang kinalaman sa kwento ko. Dahil nabalitaan nga ng kapatid ko na nahihirapan akong makahanap ng trabaho, ay siya na nga mismo yung nag-provide ng kotseng gagamitin kong pamasada. Eto talay marunong naman po akong magmaneho. Isang linggo lang yung nakaraan noon ay naaprubahan na nga at nagsimula na nga akong mamasada. Nakakatuwang maging ganon sa totoo lang. Dahil kung saan-saan at kung ano-anong lugar nga yung nakukuha kong booking. At marami rin akong nalamang mga shortcuts sa truta na makakaiwas sa traffic kung sakali. Isang umaga ay may lumapit nga sa akin na isang kakilala. Pinsan ng tropa na isang seaman, nakakababa lang. Nagpapahatid po siya sa malayong probinsya sa parteng Nueva Ecija. Tinanggap ko na lang din po yung transaksyong ito dahil iniisip kong malaki rin yung kikitain ko doon. Dahil ultimong pabalik na ruta ay babayaran po ng pasahero ko. Tanghali nung umalis nga kami mula sa pick-up point, papunta sa probinsyang yon. Dahil sa hindi pa nga ako masyadong pamilyar sa norte, ay nagkamali po ako noon ng pasok dahil imbis na sa NLEX nga ako tatagos, ay napa-service road po ako na ang daan ay sa Bulacan. Pero kahit na ganoon ay naging maayos naman po at mainam naman yung biyahe namin ng pasahero ko. Sa pagkakatanda ko ay bandang alas 4 nga ng hapon noong dumating kami doon at may hatid ko nga siya sa kanila. Pagtigil ko sa may tapat ng bahay ng seaman ay nabungaran nga namin sa kanilang bahay yung kaanak nito na tila ba may maliit na salo-salo. Sinubukan akong hayain ng seaman upang kumain pero tumanggi nga ako noon kahit na medyo mahapdi na rin yung sikmura ko dahil sa gutom dahil mahaba rin yung biyahe. Iniisip ko na lang na kakain na lang ako sa kung saang karinderya na madadaanan ko. Kaya naman nagpaalam na nga ako doon sa pasahero ko. Habang binabaybay ko nga yung daan, ay literal akong ngiting tagumpay noon dahil kumita nga ako ng kulang-kulang 6,000 para lamang sa biyaheng yon. Mayang-maya sa biyahe ay muling kumalam nga yung sikmura ko. Sinubukan ko nga po yung tiisin pero hindi talaga kaya dahil iniisip ko rin noon na baka tamaan nga ako ng hyperacidity at sumakit ng todo yung aking tiyan. Mahirap na kung sakaling magkagayon man. Isa-isa kong binaybay yung mga daan na maaring may makita kong magtitinda ng kahit na anong maaring makain. Maibsan lamang yung gutom na aking nararamdaman. Sa patuloy na pagbaybay sa daan, ay may nakita nga akong isang tindahan na may nakaparadang jeep. Bahagya akong bumagal doon sa pagmamaneho para masigurado. Nang makita ko nga yung ilang driver na naroon at nagkakape habang naninigarilyo, marahan kong itinigil yung aking kotse at binuksan nga yung bintana. Magandang araw mga kasama. Meron bang kanin at ulam dyan sa tindahan na yan? Inabutan na kasi ako ng gutom eh. Magalang ko pang saad sa kanila. Naku boss, kape at tubig lamang yung maaari mong gamiting pamawi ng gutom dito. Saad naman po nung isa. Agara na rin naman akong nagpaalam noon at nagpasalamat na lamang sa kanila bago umalis. Habang mabagal nga akong papalis ay nakita ko nga yung driver na nag-uusap-usap at may tinawag yung kausap ko kanina na isang lalaki na mas bata nga yung edad sa kanila. Sa side mirror ay nakita kong tinuturo nga niya yung aking sinasakyan. Tumangutang ko yung lalaking yon bago sumakay ng motorsiklo nito at sumunod sa akin. Napakunot nga ako ng noon ng mga sandaling yon at pinilit kong isipin kung may nasabi ba kung nakakabastos o hindi kaya ay ayaw nila. Nang maisip kong baka gawan nga ako ng masama, doon ko na nga niratrat yung takbo ng aking sinasakyan dahilan upang maiwan nga ito at mawala sa aking paningin.
Habang binabaybay ko yung daan, ay may nakita akong isang malaking kainan. Maraming mga nakaparada doon. At may mangilan-ngilan pa akong nakita sa labas na may balot na dala habang naglalakad. Muli ay nakaramdam ako ng gutom, kaya naman kahit papadapit hapon na, ipinarada ko nga yung kotse sa medyo okay naman na bahagi. Paglabas ko ng pinto ng kotse, ay sumimoy nga yung hangin at mabangong niluluto na sa palagay ko ay bulalo nilaga. Dali-dali akong naglakad papunta sa kainan para maka-order na rin. Habang naglalakad ako, napakunot na lamang ako ng noo ko nang mapansin ko na tila mga lumang modelo na nga ng sasakyan yung nakaparada. Yung iba pa nga sa mga ito ay kinakalawang na at medyo madumi na rin, na parang matagal na rin nakaparada doon. Aba, ayos rin ah. Tatanggapin pa kaya yung mga yan ng LTO? Para marehistro. Kung sa bagay, probinsya nga naman pala to. Kaya paniguradong hindi naman masisita yung may-ari niyan. Dahil maluwag naman sa mga ganitong lugar eh. Saad ko pa nga po noon sa aking sarili. Sa bungad ng kainan, ay may bumati pa nga sa aking babae na sa pagtatansya ko ay para bang menor de edad. Tuloy po kayo sir sa aming kainan. Nakangiti pa nga po nitong wika. Tumango-tango naman ako bago pumasok sa loob. Ganoon na lamang yung gulat ko nang mapansin ko na tila ilan lamang yung mga taong kumakain noon. Pero hindi ko naman masyadong binigyan pa yun ng kahulugan dahil talagang gutom na nga ako. At medyo dumidilim na rin po noon. Maraming salamat po sa pagpunta sa kainan namin. Ano po sana natin? Bati nga ng lalaking serbidor habang nagtatakal ng kanin sa maliit na mangkok. Wala akong ideya kung ano nga ba yung masarap eh. Ikaw na lang siguro yung pumili para sa akin. Total, hindi rin naman ako mapili basta't makakain lamang. Wika ko pa nga dito. Kumuha ng isang malaking mangkok yung lalaki noon. At binuksan nga yung isang malaking kaldero na may pinakuloang karne. Ito po yung specialty ng aming kainan, bulalo. Na meron din pong utak at mata. Saad pa nga ng lalaki habang inaasikaso yung sabaw at karne sa mangkok. Upo na po muna kayo, asikasuhin lang po namin. Rerekaduhan din para mas masarap at magustuhan ninyo. Wika pa nga po ng lalaking yon. Napangiti naman ako sa sinabi nito. Kaya naman naglakad na nga ako papunta sa may lamesa na aking uupuan. Nung makaupo na nga ako ay napansin ko na tila ba tinitignan ako ng taong naroon sa kainan. Matalim po silang makatingin at hindi ko alam kung bakit. Sinubukan ko pa nga pong ngitian yung maputing babae na malapit sa akin. Pero hindi man lamang po ito natinag. At talagang namimilog pa nga yung mga mata nito habang tila tinutunaw ako sa tingin. Ilang saglit pa ay hindi ko na lamang inintindi pa yung mga tao roon. Lalo na nga nung nailapag na nga sa harap ko yung napakabangong bulalo at isang mangkok ng kanin. Habang nagdadasal nga ako at nagpapasalamat bago kumain, meron akong nakitang tila mga kakaibang kung ano na nakalutang sa sabaw. Ginamitan ko ng kutsara yung paghalo upang makita ko nga kung ano nga ba yung mga yon. Halika po muna saglit, tol. Tawag ko nga sa serbidor na lumapit rin naman agad. Ano ba tong karning mapula? Parang hindi pa luto ah. Ang utak kasi kapag naluto na ay kulay puti, di ba? Maangko pa nga sa lalaking nakangiti. Maraming sinabi yung lalaking yon sa akin, tapos yung bottom line po ng lahat ng mga sinabi nito, ayun daw yung parang sekretong sahog. Napangiwi nga ako ng bahagya dahil alam ko sa sarili ko na hilaw po na karne yon. Ngunit sa gutom ko ng mga sandaling yon, ay hinayaan ko na lamang sa pag-aakalang ganoon talaga yung luto nila sa putahing yon. Susubo na sana ako nang makita kong pumasok sa pintuan ng kainan yung lalaking nakamotor na sumusunod sa akin kanina at para ba siyang may hinahanap na kung sino. Dali-dali nga akong tumagilid dahil iniisip ko na baka ako nga yung hinahanap niya at doon ay hindi nga ako nagkamali dahil lumapit po ito sa akin at agaran niya akong inakbayan na para bang matagal na kaming magkakilala. O kuya, naririto ka lang pala. Kanina ka pa hinahanap nila mama at papa, halika. Doon na nga tayo sa bahay kumain. Saad pa nga po nito. Napangiti ako ng malalim sa lalaki dahil nasisiguro ko na yun nga yung unang pagkikita namin at hindi ko siya kilala. Tinabig ko yung kamay niya sa balikat ko upang sumubo na nga sana ng kanin at ulam.
Pero imbes na matinag, ay lalo pa nga po niyang diniinan yung pagkakakapit habang tila may nais siyang ipabatid. Nang makita ko na ganoon nga yung sitwasyon ng lalaki, ay dali-dali nang akong dumukot ng pera at inilapag sa lamesa bilang bayad. Pahatak niya akong kinaladkad hanggang sa makalabas na nga kami ng kainan. Kitang-kita ko pa na pinagtitinginan kami ng mga naroon pati yung serbidor na seryoso na nga yung ekspresyon ng mukha. Sumunod ka sa akin kung nais mo pang mabuhay. Bulong pa nga po ng lalaki. Naguguluhan man ako sa mga sinabi nito. Sinabihan niya akong ikukwento raw niya yung lahat ng kanyang nalalaman. Basta't sundan ko na lamang daw siya. Nang marinig ko ito ay walang pagdadalawang isip na akong sumakay ng kotse at sinundan yung motor ng lalaking yon. Nung makarating kami sa isang kainan na may napakaraming tao, ay dito na nga niya ako pinahinto at kinausap. Halos panawan nga ako ng ulirat nang ipagtapat niya sa akin na yung kainan daw na yon ay hindi para sa normal na mga taong tulad ko. Dahil yun daw yung karinderya ng mga aswang at karne ng mga tao yung kanilang pinapakain doon. Hindi ko sana paniniwalaan yung mga sinabi nito. Ngunit nang itanong niya sa akin kung bakit napakaraming auto doon na nakaparada at naluma na nga ng panahon, ay dito na nga ako lalong kinabahan at nilamon ng sindak. Sabi ng lalaki kung sakaling nakakain daw ako ng pagkain doon, na may kung anong orasyon o sumpa, ay mahihilo daw ako hanggang sa mawalan daw ako ng malay. At sa susunod raw na magmulat ako, paniguradong nasa katayan na raw ako ng mga aswang. Kung makapagmulat pa nga ba ako? Sinabihan daw kasi siya nung leader ng grupo nila na sundan ako dahil paniguradong doon daw ako mapapadpad at kakain. Kaya naman lubos nga yung pasasalamat ko sa kanyang pagligtas sa akin noon. Habang binhabaybay ko yung kalsada pabalik ng Metro Manila, naisip ko na muling dumaan doon sa kainan at talagang kinilabutan nga ako noon nung pagdaan ko. Ay nakatayo po doon yung ilang kalalakihan na talaga namang nalilisik po yung mga mata nung napatingin ako. At alam ko na doon pa lang na hindi normal yung mga yon. Kaya pinaharurot ko na nga po yung kotse noon. At laking pasalamat ko na lang na hindi naman ako sinundan ng mga aswang na yon. Hindi man po tulad ng ibang mga kwento dito na talagang nakakapangilabot na engkwentro. Pero totoo po itong naranasan ko. Nang minsang muntik na nga po kong makakain ng putahing handog ng mga aswang na malamang ay karne pala ng tao, na kung sakaling nakain ko ay siguradong ikakapahama ko. Mabuti na lamang at hindi yun nangyari. Hanggang dito na lang din po ito at maraming salamat po.